Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, puro-puro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pinulungan sa laman upang managagawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito, ating kapagdating balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Hi! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! At sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng ating Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan, ha? Magandang hapon po sa inyo dyan, mga kababayan po naming OFW. Ayan, ha? Muli po, narito na naman po tayo sa isang edisyon ng ating pong programa, Balitang Pilipinas Worldwide. Ha? At tayo po ay September 26. Yan, araw po tayo ng Tuesday, September 26, 2023. Masyado na naman tayong malakas, ano? Bakit ba nagbabago-bago ang klima ng ating ano? Oy, todo-todo. Oh. Diyan ba inano kanina? Diyan ba inano ni Emong? Oh, hindi. Tignan, bawasan po ng konti diyan. 1, 2, 3, 4, 5. Malakas. Okay. Okay na ba yan? Tingnan mo nga sa ating monitor. Alam nyo, kung minsan para ang audio ho natin nasa loob tayo ng drum kaya kasi pag kailangan buo ang natin
ang boses. Oh. Oh, kasi ang pangit to, pakinggan pagka nasa tingnan mo nga amo at ang sama ng ating ano na naman na nararamdaman ko siya rito Oh. Masyadong ang layo ko pa nga sa mic, masyado na siyang malakas. Oh. Okay, yan, ganyan. Ganun lang, oo. Ganyan lang ka para buong-buo yung boses natin. Hindi tayo hindi tayo na parang nasa loob ng drum Okay, ngayon po ay muli nag-aanyaya po ang inyong lingkod na ako po ay samahan ho ninyo sa ating pong isang oras ng ating balitaan. Alas 6 na ho tayo nagsimula, Kaya siyempre, matatapos tayo ng alas 7. Ngayon po ay humingi ako ng paumanhin dahil late ho na naman. Late na naman po ako, sa ating pagbo-broadcast. Tayo po ay meron po tayong mahalagang inasikaso, ang inyong pong lingkod nagsadya po sa sa Bureau of Immigration at dyan ho na-meet ko po yan si Miss Ina. Hindi nabanggit ni Miss Ina ano ba yung office nila. Ay nako talaga, dahil excited na magkita si Miss Ina ho isang immigration officer po dyan sa main office sa Intramuros, Manila. At tayo po ay natulungan ng tao na yan. At bata pa pala yan si Miss Ina at maganda. Pero lahat po sila magaganda. Magaganda ho ang mga empleyado ho ng immigration sa main office. Magaganda sila. Katulad ng kanilang spokesperson na si Miss Dana Cristobal. Sorry. Dana Cristobal? Sino naman yung kasi nabasa ko rito, may nakita akong ganun Si Dana Sandoval. Ang spokesperson po ng Bureau of Immigration. Okay, Ariyan. At magandang hapon sa iyo dyan, malamang wala na kayo sa opisina. Wala na, nasa biyahe na yan. Ganun pa man, kung nanonood ka, magandang hapon sa iyo at maraming salamat. Ako ay natulungan ninyo. Ayan. Teka nga pala, hindi ko pa pala ito na i-share itong ating page. Yan, Alright, Yan. Para makita ko yung mga nanonood at mabati natin. Kailangan natin munang i-share din ho Okay. Alright. So, yun, sinasabi ko po na late ho nga tayo. Kaya, ayan, humingi po ako ng paumanhin ho sa inyo. Kamusta po ang araw po natin, Kamusta ang araw ng Lunes? At ngayon sa mga oras na ito ay labasan po ng mga labasan na ho ng mga empleyado galing sa opisina, galing sa construction, galing sa pabrika at sa kung ano-ano pang establishmento. Ingat-ingat po tayo sa pag-uwi. Traffic na. Itong mga oras na ho na ito, traffic na. Kaya kayo po ay mag-iingat sa pagsakay-sakay dahil traffic agawan ho sa makasakay, Kaya wag hong bara-bara, wag hong basta-basta na sugod na lang ho ng sugod, habol ng habol. Habol ng habol sa inyong sasakyan. Mahirap na ho. Mahirap na tayo ho ay madisgrasya.
Maraming mga nagmamahal sa inyo na naghihintay sa bahay kaya kinakailangan makauwi po kayo. No? Parang laki ko ah. Emong parang laki ko rito ah. Ano? Ayan ah. Ayan. Tama lang yung ganyan. Okay. Ayan. At siyempre, yung ganyang ating mga paalala, no? Hindi ho mawawala yan. Dahil bahagi po ng ating programa ho, yung tayo po'y nagpapaalala sa ating mga kababayan. Ano po? Alright, so ano ba ang ating mga balita na pwede nating pag-usapan dyan? Sige nga, bigyan mo nga ako dyan ng ano mo? Ating po pwedeng sino yan? Oops. Ayan. Ano yan? Ano yan? Pambansa. Yan, pagsasanay ng yan. Pagsasanay ng Army at Philippine Air Force. Anak ko, nagsasanay no? Nagkasahon ng 5 araw na pagsasanay ang Philippine Army at saka Philippine Air Force. Bakit ngayon lang nababalita yan? Normal naman ho na dapat diyan ginagawa na ho ng ating mga ng ating mga sundalo. Dapat kung yan ho ay ngayon lang ho nababalita, iba ho ang iisipin ng ating mga kababayan parang tayo ho ay naghahanda na. Bakit ngayon napalalabas na balita yung mga ganyan? Normal naman ho yan na talagang nagsasanay ang ating mga sundalo. Nagsasanay talaga yan. Pero tingnan nga ho natin, sinabi ho ni Philippine Army spokesperson Colonel Sesex, Sersex Trinidad, na layunin ng kanila 5 araw na pagsasanay ay para pahusayin ang komunikasyon at koordinasyon ng dalawang military service. Ito ay para sa internal security o territorial defense mission. Yun na nga. So, ang 5 araw na Philippine Army PAF o FAP interoperability exercise sa 5th Infantry Division sa Camp Melchor F. de la Cruz sa Gamo Isabela ay sa Lunes daw po magsisimula. Tatakbo hanggang Biyernes. Nasa 836 na tauhan mula sa Philippine Army at Philippine Air Force ang nakilahok sa mga SMEE. Sa intelligence, surveillance, reconnaissance, air-to-ground operation, closer air support, fast rope insertion and extraction system, military free fall, host communication at support system at mga patuloy na operasyon. Yan yung mga i-exercise, i-insayuhin ng ating mga sundalo. Baka nakakalimutan na ho nila. Bakit ba pag ganito, tsaka lang, bakit ba tayo ganun, kung kailan lang ho tayo talaga nakakakita, nakakaramdam ng pangamba. Tsaka lamang ho tayo kumikilos. Dapat yung mga ganyan din, hindi na ho binabalita. Kasi normal na sana sa inyo yan kumbaga matik na sa inyo yan. Dapat talagang meron kayong mga sabihin natin buwan-buwan, quarterly
na ginagawa ang inyong pag-iinsayo para sa inyong mga ah, gagawin o sa inyong mga tungkulin, ano ho? Yung inyong mga trabaho bilang sundalo, bilang Air Force, bilang Philippine Army. Oh. Sa ngayon ho, kung kailan tayo sa ngayon na may nakikitang problema sa ating bansa, tsaka lang ho tayo nag-e-ensayo. Sana noong paman, at hindi na dapat binabalita yung mga ganyan. Kasi matik na yan dapat. Oo, matik na yan. Pag ganyan ho, di parang nalalaman tuloy. Nalalaman. Nalalaman tuloy ang ating ginagawang paghahanda. Siyempre, pag-aalam ng ibang tao ang ginagawa mo na paghahanda, pinapaghahandaan ka rin. Di ba? Napaghahandaan ka rin. Dahil pinapaalam pa, pinapaalam pa yung dapat na lihim na gagawin ninyo para mapalakas ang inyong ang inyong puwersa, mapalakas ang inyong kakayahan, pero ayan, so politika na lang muna tayo muli, politika uli tayo. Itong barangay election uli ho tayo, barangay at SK election, at para ma-update po kayong lahat, kung siyempre itong mga panahon na to malapit na ho ang kampanya. At yan ho, nilagdaan po ng Commission on Election o COMELEC at Department of Justice yung kung isang kasunduan para tugunan at kasuhan ang mga taong sangkot sa pagbili ng boto ngayong barangay at sangguniang kabataan election. Meron na. Ayan, meron na po. Meron na kakasuhan. Meron na silang nahuli. Dahil siyempre pag pipirmahan na yan, abay ibig sabihin ay positive. Talaga hong nilabag ang vote buying. Tignan nyo ho, barangay at SK election parang huyan. Ayan na, nasampulan na ang mga barangay candidates sa pamimili ng boto. Nasampulan na sila. Sabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang mga prosecutor sa buong bansa ay nakatang tumanggap ng mga reklamo sa October 30, araw ng halalan. Kailanman, kailangan anya ng mga testigo dahil ang pagbili ng karamihan ng boto ay maaaring isagawa gamit ang mga electronic wallet sa halip na aktwal na bigayan. So, yun ang nakikitang paraan sa vote buying. Ang gagamitin po yung mga e-wallet. Simple naman ho kasi, yung mga electronic wallet. Alam na ho na yung mga electronic wallet, Ang ganda ng tawag. Electronic wallet.
bakit tong wallet ko rito hindi pa ma-electronic ito. Di ba? Ang wallet dapat automatic yan. Pag, ayun, tamo, nasisira na. Sira na. Gayun man, kailangan nga ho. Ayun. Wala rin daw nakikitang mali si Rimulya sa direktiba ng DOJ na suriing mabuti ang lahat ng mga papel ng kaso na inihain sa mga taga-usig upang matiyak na ang mga reklamo ay makatuwiran na isampa sa mga korte. Tiwala ho si COMELEC Chairman George Garcia na ang mga hakbang tulad ng warrantless arrest ng mga taong sangkot sa vote buying at red flag tulad ng pagdadala ng malalaking volume ng cash at giveaway ay sapat na ng mga hakbang para matigil ang illegal na aktibidad tuwing halalan. Ano ho, yan ang update ho natin ngayon sa sa barangay at SK election. Na kung saan ay yan na ho. At pipirmahan na ho ng DOJ ang ang kasunduan. Kasunduan ba yan? Balik mo kaya muna doon. Ito muna. Hindi pa tayo tapos eh. Parang pasensya na kayo. Medyo parang ang ho natin, dahil galing tayo sa labas medyo talagang malamya ang boses ho natin. Hindi tayo makapag dahil sa init ho sa labas. Mainit sa labas. Tapos papasok ka sa malamig na studio. Okay? Right. So, teka muna. Tayo muna babati. Batiin ko muna itong ating mga viewers. Yan. Si Jenny. Si Jenny Gilo. Lolo ko yan. Lolo ko yan. Apakapogi. Apakapogi. Yan. Sabi ni Jenny Guillermo. Polorum ka ha. Loko yan. G. Parang Crispin Lambaya, magandang hapon. Ayan, magandang hapon. Mas pogi ako dyan. Sabi naman ni Dandy. Okay. Sige, siguro tayo na po. Dako na tayo sa ating ikalawang bahagi na ng ating programa para tayo ay makarami. Makarami na. Sige. Narito na po ang ating mga ulo ng balita. Pagpasa sa panukalang batas na pagbuo ng Magna Carta para sa Pilipinong seafarers, pinamamadali ni Pangulong Marcos. Finance Chief binawi ang pangamba sa posibleng epekto ng pagtapyas ng taripa sa mga inaangkat na bigas ng Pilipinas. Embo Centenarian, inabutan ng cash gift ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Pilipinas may karapatang tanggalin ang inilagay ng floating barrier o boya ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Pamahala, tiniyak ang tulong sa mga mangingisdang apektado ng paglalagay ng boya ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc.
Malacanang nakapagtala ng malaking pumasok na investment sa bansa. Commission on Audit, humihingi na ng tulong sa pag-monitor ng paggamit ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno. Confidential pa ng OBP. Nasimot sa 11 araw? Do it! Just do it! Comelec DOJ ay nagsani puwersa laban sa vote buying sa barangay SK election. Bureau of Immigration muling magpapatapon ng 70 foreign national na sangkot umano sa scam. Dalawang katao na sangkot sa online child exploitation na aresto ng NBI. Unang batch ng US Abrams tank dumating na sa Ukraine. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado ang pagpasa sa panukalang batas na naglalayong lumika ng Magna Carta para sa mga Pilipinong seaman. Una rito, sinertipikahan ni Pangulong Marcos bilang urgent bill ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ginawa ng Pangulo ang hakbang matapos ang banta ng European Union na ipagbabawal ang pagkuha ng mga marinong Pinoy hanggat hindi sumusunod ang Pilipinas sa kanilang pamantayan. Sinabi ng Pangulo, ginagarantihan ng panukalang ito na tutugunan ang sinasabing kahinaan sa pagsasanay at edukasyon ng mga Pilipinong marino. Matatanda ang hinikayat ng EU ang gobyerno ng Pilipinas na tumalima sa Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers Convention o STCW kung saan nagbabala pa itong hindi kikilalanin ang sertifikasyon na ibinibigay sa seafarers kung hindi aaksyonan ang usapin. DZGG. Pinawi ni Finance Secretary Benjamin Diokno pinawi ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang pangamba sa posibleng epekto ng pagtapyas ng taripa sa mga inaangkat na bigas at ng bansa. Ayon sa kalihim, aabot na sa 17 billion piso ang nakolektang revenue ng pamalaan. Aya't hindi ganong kalaki ang epekto ng pagbaba ng taripa. Anya, sapat na ang koleksyon na nakamit mula sa kasalukuyang taripa upang tugunan ang pangangailangan ng mga pamamahalaan na siyang ilalaan sa farm machinery and equipment, credit assistance, seed development at iba pang hakbang para itaas ang competitiveness ng mga lokal na magsasaka. Una na rin pinanukala ng Department of Finance ang pansamantalang pagbaba sa kasalukuyang taripa ng rice import na 35% o 0% o 10% para sa ASEAN at most favored nation o MEN upang makontrol ang pagsipa sa presyo ng bigas. DZGG. Sa pag-aabot ng mahalagang serbisyo sa mga bagong residente nito mula sa Embo Barangay, nagsimula na ang pamahalaang lungsod ng Taguig na magkaloob ng 100,000 pisong cash gift para sa mga sentenaryo sa mga lugar na ito bilang bahagi ng kanilang ika-100 na kaarawan. Si Maura Agripa, 100 taong gulang mula sa barangay po sa proper Southside, ay ang kauna-unang sentenaryo sa Embo na nakatanggap ng cash gift na ito. Bilang bahagi ng Caring City Agenda ni Mayor Lani Cayetano, ang bawat sentenaryo ng lungsod
ay nakakatanggap ng 100,000 pisong cash gift pag tungtong nila ng 100 taong gulang at patuloy na makakatanggap ng halagang ito kada taon hanggat sila ay nabubuhay. Nakakatanggap din mula sa 3,000 piso hanggang 10,000 piso, depende sa edad na birthday cash gift ang mga senior citizen na hindi pa sentenaryo. Handog din ng lungsod ang libreng gamot para sa mga taong nakakaranas ng mga sakit tulad ng diabetes, high blood at asthma. Libreng nursing services sa kanilang tirahan, libreng wheelchairs, canes and hearing aids. Ang pagpapahalaga at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga senior citizen ay prioridad ng lungsod, kaya talagang masarap tumanda sa Taguig. DZWG. Iginiit ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may karapatan ng Pilipinas na tanggalin ang inilagay na floating barrier o boya ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinabi ni Malaya na ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone, ECC ng bansa, at napakalapit sa Zambales. Partian niya ng ECC ang Bajo de Masinloc, kaya may karapatan ng Pilipinas na alisin ang mga boyang ito para hindi makaapekto sa pangingisda ng mga Pilipinong mangingisda o ang tinatawag na maritime entitlement. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng buhay naman ng pag-uulat. Gobyerno, tiniyak, maglalaan ng pondo para palakasin ang pagbabantay sa West Philippine Sea. DZWG. Patrol Report. Si Sara May Laurenio magbabalita. Sige nga, Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, tiniyak ni House Appropriations Committee Chair at Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na bibigyang prioridad ng Marcos Jr. Administration na mabigyan ng dagdag na pondo ang mga concerned agencies para palakasin pa ang monitoring at pagbabantay sa teritoryo ng bansa, particular sa bahagi ng West Philippine Sea. Inihayag ito ni Congressman Co matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez na tiyaking may sapat na confidential at intelligence fund ang mga ahensya na nakatutok sa pagbabantay sa territorial waters ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagtiyak pa ng mambabatas na desidido ang Marcos Jr. Administration na walang teritoryo ng bansa ang aangkinin. Nagiging agresibo ngayon ang China sa pag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea kung saan ang panibagong insidente ay ang paglalagay ng floating barriers nito sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ako si Sara May Laurenio nag-uulat para sa DZWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laurenio. Tiniyak ng Malacanang ang pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang apektado ang hanap buhay dahil sa inilagay na floating barrier o boya ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi lamang mangingisda sa Bajo de Masinloc na apektado ng inilagay na boya ang itinuturing ngayon ng pamahalaan o tinutulungan ngayon ng pamahalaan. Sa halip, maging lahat ng mangingisdang naghahanap buhay sa buong West Philippine Sea. Ayon kay Malaya na matagal na itong ginagawa ng pamahalaan kahit wala pang inilagay na boya ang Chinese Coast Guard sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Git ni Malaya, ang lahat ng yamang dagat sa West Philippine Sea ay pag-aari ng bansa. Kaya't dapat lang na mapakinabangan ng mga Pilipinong mangingisda. DZWG. Nakapagtala ng pamahalaan ng pagtaas ng 5.57 billion piso na pumasok
ng investment sa bansa. Inahayag to ng Presidential Communication Office o PCAO. Batay na rin ito sa kanilang natanggap na report mula sa Clark Development Corporation o CDZ. Ayon sa PCAO, ang malaking dahilan ng pagtaas na pagpasok ng investment ay ang pagkakaroon ng investor-friendly free port zone and business streamlining sa Pilipinas. Partikular na dito ang Executive Order 18 na nagpapatupad ng green lanes para mapabilis ang usad ng investment process at nagbibigay ng direktiba sa lahat ng government entities kasama na ang local government unit o LGUs para mapabilis ang permit issuance. Batay sa natanggap na report ng PCO, 1.207 billion piso ang remittance ng CDO nito lamang nakaraang May 2023 na kumakatawan sa 50% ng net income ng CDC. DZGG. Nagpasaklolo na ang Commission on Audit sa pagmonitor ng paggamit ng confidential fund ng mga ahensya ng gobyerno. Nabatid sa plenary debate ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng COA na kulang ito sa mga personnel na naatasang mag-monitor sa mga ahensyang nabigyan ng confidential at intelligence fund. Ayon sa sponsor ng COA budget na si Stella Kimbo, nahihirapan ang mga tauhan ng gampanan ang tungkulin dahil siyam na lang ang membro ng Intelligence and Confidential Fund Audit Unit na malayo sa ideal na 27 personnel. Nais naman ni Albay Representative Edsel Lagman na bawasan na lang ang kabuang confidential at intelligence funds ng mga ahensya o dagdagan ang staff ng ICFAU. Obligado ang mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng liquidation report kada kwarter upang masuri kung paano ginasta ang confidential at intelligence fund. DZGG. Ibinugyag ni House Appropriation Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na mas mabilis na nagastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential pa nito noong nakaraang taon. Sa plenary debate ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng Commission on Audit, sinabi ni Kimbo na umabot lang ng 11 araw ang paggasta ng OBP sa confidential fund taliwas sa naunang ulat na 19 na araw. Naungkat ang issue ng usisain ng Makabayan Block ang COA sa pamamagitan ng sponsor na si Kimbo ukol sa paggamit ng confidential fund ng OBP. Iginiti Kimbo na naisumite ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang liquidation report noong Enero at naglabas ng audit observation memorandum ang COA ngayong buwan para magpaliwanag at magsumite ng mga dokumento. Dagdag pa ng kongresista, target ng COA o ng COA na tapusin ang confidential fund audit sa OBP sa Nobyembre dahil may 15 araw ang mga ahensya para tumugon sa observation memorandum. DZGG. Alright, isa pang pagulat ang ating tatanggapin. Pamahalaan, hinimok ang transport sector na mag-avail ng Super Scholar Program. DZGG. Patrol Report. Alright, si Tani Cabiral ang magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet, hinihimok ng pamahalaan ng mga nasa transport sector na mag-avail ng Super Scholar Program na inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA noong taong 2018. Katuwang ang Department of Transportation o DOTR, layunin ng programa na mabigyan ng scholarship at livelihood training ang mga driver. Nagbibigay din ito sa mga benepisyaryo at kanilang mga pamilya ng libreng skills training, skills assessment, at entrepreneurship training.
Ang mga scholarship grant ay ibinibigay sa mga driver, operator, miyembro ng kooperatiba at mga benepisyaryo ng mga co-member. Binigyan din ng mga benepisyaryo ng food and transportation allowance na nagkakahalaga ng 350 pesos kada araw para sa 30 hanggang 35 araw na pagsasanay. Ayon kay DOTR Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega, nahihikayat ang ibang tao na mag-avail ng Chopper Scholar dahil sa allowance na nagsisilbing kasiguraduhan para sa pambili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Hani Capiral. Nilagdaan ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC at Department of Justice o DOJ ang isang kasunduan para tugunan at kasuhan ang mga taong sangkot sa pagbili ng boto ngayong Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang mga prosecutors sa buong bansa ay nakatakdang tumanggap ng mga reklamo sa October 30, araw ng halalan. Gayunman, kailangan anya ng mga testigo dahil ang pagbili ng karamihan ng boto ay maaaring isagawa gamit ang mga electronic wallet na sa halip na aktwal na bigayan. Wala rin nakikitang mali si Remulla sa direktiba ng DOJ na suriin mabuti ang lahat ng mga papel ng kaso na inihain sa mga taga-usig upang matiyak na ang mga reklamo ay makatuwiran na isampa sa mga korte. Iwala naman si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang mga hakbang tulad ng warrantless arrest ng mga taong sangkot sa vote buying at red flag tulad ng pagdadala ng malalaking volume ng cash at giveaway ay sapat na mga hakbang para matigil ang iligal na aktibidad tuwing halalan. DZWG. Mahigit sa 70 pang foreign national na sangkot umano sa scam ang nakatagdang i-deport sa kanilang bansa ng Bureau of Immigration o BI. Ito ay kasunod ng pagpapatapo ng BI noong Biyernes sa first batch na kinabibilangan ng 75 foreign national na karamihan ay Chinese national patungong Nanning, Guangxi, China. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, pinalaya sa bansa ang mga dayuhan matapos ang umano'y pagkakasangkot sa mga scamming activities sa pagkukunwari ng isang online gaming customer relation service provider. Sabi ni Tansinko, ang pag-aresto sa mga foreign national ay resulta ng maigting na operasyon ng gobyerno laban sa cybercrime at human trafficking. DZWG. Naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang individual na sangkot umano sa online child exploitation. Pinangunahan ni NBI Anti-Violence Against Women and Children ang operasyon matapos na makatanggap ang ahensya ng impormasyon ng umano'y individual sa Pilipinas na nagpapadala ng mga sexually exploitative images at videos ng mga minor de edad sa Estados Unidos. Sa bisa ng search warrant ay nilusob ng mga tauhan ng NBI ang lugar na nagresulta sa pagkakaaresto kay Lynette Cruz E. Solmia at Paulo de la Cruz E. Roquero. Nailigtas din ang 6 na minor victims at nakumpiska ang ilang mga kagamitan sa naturang illegal na aktibidad. DZWG. Dumating na sa Ukraine ang US Abrams tanks. Pinumparma ito ni Ukrainian President Vladimir Zelensky kung saan malaking tulong ito sa pagdepensa ng kanilang teritoryo. Maging ang Pentagon ay iniulat din na ang pagdating ng unang batch nila na kinabibilangan ng 31 Abrams tanks. Dahil dito ay magiging epektibo ang gagawin ng Ukraine na bantayan ang kanilang teritoryo
magugunitang ilan lamang ang nasabing mga tangke na naipangako ng US sa Ukraine. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa, United Nations Human Rights Council. Pinuna ang Russia patuloy na war crime nito sa Ukraine. DZWG. Patrol Report. Si Dance Guillermo ang may bitbit ng balita. Sige nga, Dance, sa detalye. Patuloy ang pagsasagawa ng war crimes ng Russia sa Ukraine. Ayon sa United Nations Human Rights Council na ang mga pag-atake ay kinabibilangan ng hindi makatarungang paggamit ng bomba kung saan maraming mga sibilyan ang nasugatan at ang mga pag-atake rin sa energy facilities. Dagdag pa ng kanilang Independent International Commission of Inquiry sa Ukraine na may mga dokumento silang nagpapatunay sa mga pag-atake ng Russia sa mga gusali sa Ukraine. Iniimbestigahan na rin nila ang pagkasira ng Nova Kakhovka Dam noong Nobyembre. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. So, yung mga kababayan, mga viewers, dyan po nagwawakas ang ating po mga ulo ng balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio. Ngayon pong araw na ito, ng araw ng Martes, September 26, 2023. So, at wala na po tayong magagawa kundi po isara ang tabi ng ating palatuntunan. At huwag po kayo mag-aalala, meron pa naman bukas. Kaya ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng mga viewers na walang sawang nanonood po ng ating mga programa. Thank you, Lord. Thank you sa inyong lahat. At syempre, tayo nagpapasalamat din sa ating Panginoong Diyos sa Kanya pong pagbibigay ng pagkakataon na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Maraming salamat, Lord God, sa inyong tiwalang ito. Sa ngalan po ng aming News Director, June Ariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boy Guillermo, pansamantalang nagpapaalam, nagaanyaya sa inyo. Bukas po muli sa alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. At sa hapon, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos mabalos sa inyong gabos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang DZWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.